Kinsay naka-experience og linog? Ka-experience mo? No, kay kung kabataan yung pangutanon, di pangutana jud ko ni Nico tong Friday, tita, naglinog pud sa inyong eskwelahan? Anak ko nga, naglinog pud sa amua kay kusog jud kaayo. Nana. So di mga bata ba no? So of course, sa message ni Pastor last Friday night, nag-ingon nga, naimangutana ba nganong maglinog, nganong nailinog? So, if we expose ourselves in reading the Bible, it's biblical, nga nagi mga panghitabo sama ni ana. No, scientifically, matuna na to sa eskwelahan, kay tungod ang mga fault lines, o nga na, tagan kaayo, but then, tanaw na to sa spiritual aspect, it's a reminder nga ang Ginoo, hapit na Ginoo balik. No, dugay na kanong kaingon ka ba na senior na laman ko sige na magyapon ingon na hapit na balik ng Ginoo. Now we don't know, di ba? Balik-balik na to nga reminder basig dili pa ang Ginoo mo balik basig kita ang mobalik sa Ginoo. Di ba? We know kay last Friday, grabe, panic sa eskwelahan. No, daghan jud makaingon, babi na ko last day na nako. Imagine si Muna nasa 7th floor. Naghilak yun daw siya, kaingon si Abi niya, last day na yun daw niya. No, di ba? So with that, ang kalamidad, it will happen anytime. Di mananghid. May na lang gani ang linog kayo mo, mananghid pagamay, uyo gamay, din sa kakusgon. Di ba? Napa siya reminder. But again, this is a reminder, kung nakita, kabalo ko tanan-tan nag-scroll og Facebook after linog. No, nag-update ta, hala, grabe. Na ako'y nakita dito nga, gi-shared post ni Cain. Nga sa panahon sa linog, wala tay nadungog nga, kwarta, tabang, sakyanan, tabang, balay, tabang. No, wala gid no? Ang gisinggit sa mga tao, Ginoo, tabang. Di ba? Nakita ninyo tong nasa taas sa construction site? Ginoo, maluoy ka na mo, maluoy ka sa mong pamilya. Wala ka nag-ingon, pusti tabangi ko. Wala gyud. Unsay gipanawag sa tanan? Ginoo. Ang question dito nga post, hulaton pa ba nato nga kadalinog ratang manawag og Ginoo? How about sa panahon nga kalma ang panahon? How about sa panahon nga maayo ang dagan sa atong kinabuhi? Makapanawag pa ka tag Ginoo? So, a reminder ka natong tanan that anytime is our last day. Gabiin, uli migbalay. Gikan mig Sarmiento. Timing yun, pagtindog ni Pastor Regina o ni Nico silang pultahan. Unsa tawag ato? Unsa tawag to natumba? Di man to siya bakal. Murag stainless good nga kanang, pwede good siya kanang pang... Timing yun, pagtindog, ana. Headshots Pastor Regina. Agtangs Nicole. Unsay ningon ni Pastor Gina, di pa day ko himat yun. Di pa day ko pat yun nun. Kay buhi pa man ko. Hagtok, uy. May gani kay wa na nahong. Kay posible dito samad gito. So a reminder gyud that every day, anywhere, anytime. Ingon pa sa kong kauban, pag uli na mo, abi na ko final destination dud. Nga pasalida. Kaya abi na ko, dito na gyud mahuman ang tanan. Kaya uban, gikan sa 4th floor, 3rd floor. Grabe. Timing sa series nato karong bulana. Unsa gani? Ha? What shall we do? Unsay angay natong buhaton karon? Dili lang sa panahon, dili lang sa linog, dili lang sa sunog, dili lang sa panahon sa baha. Pero adlaw-adlaw, ang pangutana karon unsay angay natong buhaton. Last Sunday, we are being exposed with words na, unsa to na, kaduha man tong reflect. Unsa tong una? Ha? Listen. No, gitudloan ta nga, unsay angay buhaton sa mga pulong, sa mga mensahe, sa mga pagdasig nga atong nadungog, paminahon. Sunod, mo reflect. Ikatulo, seek advice. Mangita og mga tambag. And as I listen, Pastor, anak ko nga, sure man jud ko, next Sunday ako namang gyud. Anak ko ba nga, lisod pangitaan og kwan ang wali nga, what shall I do?
No question mark man gud siya. But then along the way this week sa akong daily readings, ang theme this week is be in love with His Word. Be in love with His Word. Kana kung mga reminder, no, a reminder na sa kabisi nato karon, pangutanon daw nato tong kagalingon. Kiligon pa ba ta magbasa sa pulong sa Ginoo? Excited pa ba ta mo basa sa pulong sa Ginoo? Sa makadagang panahon, dili ko exempted. Naay panahon struggle ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nagsumbaganay ang imong task. But again, as a child of God, ni-decide nga mga lagad, ni-decide nga mo commit sa iyang kinabuhi sa Ginoo, what shall we do? Unsay angay natong buhaton? And gusto ta mo dadon ani nga gidagdagan na nako ni siya, what shall we do? My answer is value wisdom. This is our message this morning. And I quote this in Proverbs chapter 2 verses 1 to 5. Pero atong main verse is in verse 1 and verse 5. Pero ma-discuss na, maisgutan na to ang mga hangtod 17 verses unya. The verse says, "My son, if you accept my words and store up my commands within you, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God." It addresses sa to ang tanan. Wala siya nagisgot sa mga lalaki lang, pero sa mga anak. Sa Bisaya pa niya ang mga anak. If you accept, pasabot, this is just a suggestion. This is just an encouragement sa ato ang tanan. Naani mo. Pinay kondisyon, if you accept my words and store up my commands within you, verse 5, then you will understand. If pagdawaton nimo, sabton nimo, pamalandungan nimo, unsa gingon sa verse 5, masabtan nimo. Kapansin mo ang mga anak nato suguon nato nga mao pa paistorya nimo ni dagan na 7.9 magnitude. That is why we chase stability. Sa pag-eskwela, ingon ka sa una, okay raman ka eskwela. To nakabalo ka, nahimong honor student, imong classmate, naningkaw mo po ka nga, mahimong honor student. To nahimong honor student ka, okay. Okay na ko. Trabaho! Ay, ingon ka sa una, okay ra ka teacher 1. Pero kadugayan, ay, pa-promote man di ay. Kaya nga naman, di ko secure diri. Restless. Kaya nga naman, gusto nato na pahilumon, undangon ang mga dili plastar sa kinabuhi. That is the offer of the world. Mabitaw sa balay, okay na tong balay, hinlo na. Tanan na itong nagpangit man, bungkago na po na to. Kaya nga naman, di man secure sa pananaw, okay ra ba ni din, ay magpangit man, ay usbo na po na to. Murago na, kada Domingo, God, nagilis na ka, pagtanong sa lamin, ay, pangit man, saan na punta? Kaya, dili lagi ni mo feel secure kasi imong suot niya. Secure ba kung beauty? Secure ba kung aura ani? Kaya natay gusto tuldukan. But, unsa mag-ingon sa Isaiah 40, verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Asa ang tinuod nga seguridad? Naa sa kamot, naa sa pulong sa Ginoo. Wala sa mga butang kung asa ka gusto mo distansya sa imong kinabuhi. Wala sa butang nga gusto nimo ipaprove sa kalibutan, kundili naa sa presensya sa Ginoo. Everything fades. Mawala mahanaw. Tanawa ra gud nang nahitabo jud lagi karon. Pila ka tuig pinundar nga balay. Katong gi-post ni Matiging, no? Katong balay sa pastor. Pila kaya to katuig niyang inampuan. Pila kaya to katuig nilang tinabaho. Naagian nag 5 seconds? Nalinog? O let's say,
10 to 15 seconds? Diba? Everything fades, but the word of God will stay forever, and it will not adjust, but stand. Dili mo ingon ang Ginoo nga, ay di ka ganan ani diri nak, sige usbon nato. Dili ay. Ang pulong sa Ginoo kanunay mo barog. Isog. Dulot. So mo ganig suono pag maigo ta sa pulong sa Ginoo, di jud na kain mangluod ko taoy. Kay ngano? Unsa na yin ako ato sa una oy nga nagministry ko sa kuan sa mental nga area kawong Koreano. Sige ko kuan, sige ko ginainan ka, dili lagi ko ingani into crowd ba giinon sa Koreano. Kanu sa pa ka mo tindog sa tunga. Ngana ko niya. No, I can't. Nana jud ko, drama jud ko taman-taman kay. Kana gani dili malikan ni kumpin mo ko galingon ba no? I can't. Nana jud ko dito. I'm scared. I'm scared. Kaya ang mga mata sa taong nagtanaw sa ako, akong paminaw na ako, akong tingog, pag magmay ko, mura ko baka. Kinaana dyan ako explanation sa iya. Asa ko na insulto, paingon niya. Honor student ka sa eskwelahan. Unya, talawan kang dako, mga tubang, mamuhat sa bulaton sa Ginoo. Di ka bright, uy. Basta lagi kay, kung pwede palang lagi makapanumbag og missionary, lami kay sumbagon ba? Ginaong-naong, manjud ka ako. Jay, ano siya? You're an honor student in school? Babae ito siya. Ano na pagka, pinakyut nang bakay, I'm scared man. Now you know what? You're not intelligent, by the way. Ano siya? Why? You're too lazy to do the work of God. Basta lagi kay paminaw na ko, mura kong namula ba nga. Kano ko bitaw, no? Bitaw, no? Unsay ganyan siya nga, why? Why I told you that? Because in Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Daghan kayo ito siya, memory verse, ingon, kana yun ang Proverbs 1:7, itatak sa kuha. You keep on telling the children that you love God, but then you can stand. Oh, basta lagi kayo, okay na lagi ko mag-children ministry sa mga kasagbutan lagi, okay na, daplin. Ayan na dyan ko patindugas to nga. Huwag dito ko na yun, guys, sakita eh. Lami lagi, di mo report sa mental lagi. Anak ko, pwede rin dyan ako biyaan ng ministries Koreano pa, di mami kaila. Di mami parinti po. Pero akong giingon, kung mulikay ko itong ministry, dili ko ingani karon. Wala ko diri karon. Kabalo ba mong pila, unsa kadugay ito na ako gidala-dala nga sakit? Kagiingnan kog bugo. Ingato ko ng inspiration God, pero akong dating babugo ko. You know what? You're not intelligent by the way. Hindi na naan mo kay kus missionary. Tigo lang. Tinod bitaw no, igsoon. The word of God will stay forever. Di pareho sa batas ingon ba nga, we can bend the law. We can't bend His word. Di ni mabawg. Di ni pwede i-justify nato. Kaya nga naman, it will stay what it is. Kung kanigyod ni siya. Amen. Kaya gusto sa Ginoo mahimo lagi tang bright. Bright tama. No, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So what shall we do? Value wisdom. Value wisdom. Kabalo ko sa mga anak, pag ang ginikanan na ay mo suggest, na dili honor student ang ginikanan, mutaas ang pride sa anak ko eh. Ganun mo ingon ko, ana? Before, TLE subject, livelihood, manjod, mamanday, mangyod, no? Mamanday. Eh, siyempre, sa eskwelahan, ito doon, measurement, ana-ana. Bright po lagi tagamay sa eskwelahan. Nakaroon, nagpanday kog bangko. Kay, imong bangko, imo'y panday man sa una. Pag panday na ko ron, human na tanan, paglingkod na ko, numan, ni-split, kana,
kay dili siya na-split ka ng murag, ang tiil sa likod, baka nang ni ana, good. Tanaw-tanaw na ako, tama man akong measurement. Tama man po akong lansang. Ano ba, numbers lansang gamit. Kabalo ka, unsa gingon ni tatay. Mali magud na te. Mali magud na te. Kay dapat ang imong pagkuana na dira nga dapit dili na siya straight, dapat slanting. Ano ba ang pag-cut lagi daw kanang pag abot-abot lagi ang mga edge lagi. Ingko wala man gud na gitudlo sa eskwelahan tay. Ang gitudlo mo sa miso ka dapat ana lang, ana. Mali lagi na. Kabalo ka unsa akong gipangutana ka tatay. Honor student ka sa una tay. Grade 10 ko ato. Honor student ka sa una tay. Ang tubag ni tatay, wala ang tawon. Kay wa man ko kahuman. Ano sa tay, sige, panday kog akong bangko, pandaya imuha, tanaw na to asay ligon. Kinsay bright na tong duha. Turdukan. So saig so ano, pag ang kaalam atong gina-chase, we always have this standard sa libro lang, mato na sa eskwelahan, ingani. Pero ang tinuod ba yang kaalam, nasa dalan. Nasa palibot. Nasa imong kinabuhi nagapanghitabo. Kay kung magbasa ra tag libro, hala, mabirtiguhon na lang kag binasa, minimorize. Perti nagdaghan highlighter, nagasto sa mall. Kay nindot kayong idea, pero ang pangutana, masabtan jud. Pero life experience. Pang-interview karon, sa pa-interview nagita mo bisag 5 lang karon. Makaingon jud ka nga na jud kay kaalam makuha. So what shall we do? Igsuon, value wisdom. Kung tanaw nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, huyang ka diri nga part, pangita og kauban na to diri, igsuon na to diri. Istorya ha. Pagpatambag. Ayaw gulat na mo ni pastor. Kay dili mi bright sa tanang panahon. Amen? Hindi lagi mo mag-agree. Hindi mi bright sa tanang panahon, oy. Sometimes, life lesson, makuha na mo sa kinabuhi sa uban. Kabalo mo unsay gipahambog ni pastor gabi. Ana di sayo. Ay gabi dili na gabi ganiha. While nagsuno mi kay lola. Kabalo ka mami. Wala gyud namo to mahuman ang CR. Pag wala si Brad Ramil. Ambot lang, ano sa giunsa ka to niya pagtrabaho to mga tumoy-tumoy dito. No naapod ni si Brad Atan ug si Kubuyit, grabe pud mga kusog mami ba. Makaingon lagi ko nga. Grabe no. Siya ra nag-istorya ha, pero siya nahibulong. Brave siya na. Grabe jud mami ba. Kabalo man ko. Ana jud siya. Na ako ka na busy ko pag hid-hid tong naong ana ba siya kabalo man ko mami. Sa kabalo ko ba? Siya ra gud sige istorya sang ko galingon. Kabalo man jud ko mami. Pero dili na ako makuha ang teknik ni Brad Ramil tong pagtrabaho sa pultahan. Giunsa jud ga to niya no. Na curious ko, tan-awon ako unya iya. Asa to dapit iyang ginapasabot. Kay ingon siya kabalo man ko mi. Ala jud siya gani kabalo jud ko. Pero giunsa jud ga to niya no. Pinaana jud ba so ako na minaw, na curious jud tan-awon jud ako unya ipatudlo nako siya unya kay ingon sa before 1 maabot naman dato siya diri unya. Anak ko bitaw no. Anak ko nga, gigigtanitan din ako sa kong wali. Kung magbasa na gyud bitaw ta sa tanang panahon, bisa kaning Bible, basahon nato ni, sa katuig, 5, katulo nimo ni mahuman. Kung dili nimo ni makita sa imong kinabuhi, dili nimo makita ni sa kinabuhi sa uban, taphaw ang imong kahibalo. Kaya ang tinuod nga meaning, ang tinuod nga rema niya, ang paghitabo sa kinabuhi sa matag usa. The transformation that happens. Kung gani ka na po ko nga, about parenting, mabitaw ito nga itong Domingo, itong wali diri, pastor. Kung maghisgot mo about pamilya, ayaw mo pangutan ng bindoy. Di ba mo ito yung pastor? Kaya di pa man na siya minyo. Pangutan na sa mga anak. Kung maghisgot ka ginlab-inlab, pwede na ka mangutan ng bindoy. Ano ba? So, ang kaalam, nakadipindi po sa experience kinabuhi. Amen? So, mabitaw na nga, kami ni Pastor Nom, di jud mi mingon nga, bright jud mi.
Di dyan mimingon nga, lamang mi in terms sa ministry. Kaya nga naman, tanan ta, aim na to, sabay ta mutubo, dire. Importante ka, importante ko, importante tang tanan. So kuhaan na to kaalam, ang ginabuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa. So ganig suon, sa panahon, nga tanaw nimo, naglisod gyud, pait gyud. First thing to do, to value wisdom, be attentive. How to value wisdom? By being attentive. In verse 2, Proverbs chapter 2, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Bisaya, paminawa kung unsay makahatag og kaalam og pagsabot. Honestly speaking, dili tanan ginalatag sa pastor masabtan sa tanan. Kay we have this principle, selective listener. Pilion na nato unsay ganahan nato. Pag di ta ganahan, di yun nato natunan. So that is why, for you to value wisdom, be attentive. Pag tanaw ni mo igsuon, di ka ganahan ani. Pero mao'y ginapasabot sa Ginoo, mao'y ipabago, mao'y ipabuhat sa Ginoo sa imuha, paminawa in tawon. Hello? Paminawa kung unsay makahatag og kaalam og pagsabot. Kay how can you understand if you will not listen? Sa Bisaya, gibutan ako diri. Verses 1, giratsada nako 1 to 5. Gi-highlight na ako ang anak, verse 1. Anak, kana basahon na jud ako ang highlight. Gingon de panultihon 2. Why we need to be attentive? Anak, verse 2. Paminawa kung unsay makahatag og kaalam og pagsabot. Verse 5. Kun himuon mo kini, masayran mo kung unsa ang pagtahod sa Ginoo ug masabtan nimo ang mahitungod kaniya. Hello, everyone. Asa magsugod sa pagpaminaw. Maminaw gyud. Mao gani, be attentive kay tungod dili tanan imong nadungog makaayo. Hilabi na gyud kung dili ang pulong sa Ginoo. Lami baya dagan sa istorya sa kalibutan. No? Grabe ba? Sugar coated. Tamis kayo. Makadani ba? Bitaw no? Ngayon di oy. Ganaana pa jud ba? Ako chika unya. Ha? Usa man? Ana. Layo pa lang gani. Nato one time ba, anak ko estudyante lang, nakita na sa ground, nagod niya, ragod ko. Shhh! Layo kayo. Unsa man? Unsa man? Na ako'y chika niya. Ha? Unsa man? Unya na. Grabe. Attentive kayo, no? Layo kayo to ba? Pero nagog niya, ang anak ko'y chika niya. Unsa man? Inana, dayon. Ang ingon sa mutabi, unya na. Unya na. Hintawon, nangingon ko sa kausadyante. Nak, mag-life talk na ta. Ma'am, mag-cheer dance pa mi. Tagan pa mig activity man. Kaya naging-sugot magpupulong sa Ginoo. Pingon ko, nak, snacks taon niya dito sa Bikiri. Usaman oras, ma'am? So akong ginabot usay mo, palit na lang kong Maria sa gawas. Mingin ko, mga unta. After na life talk, dayon ta. Anak na lang. Suon. What I mean is, if you want to value wisdom, importante ang pagpaminaw. Ang sa ganaingon ni Pastor Lasande, pila ka bok imong dalunggan? Isa? Hala? Nasarado ang isa? Hala ka, uy. Inborn na. Kaya kung inborn, okay ra yun, masabtan nato na.
Pero kung tong Domingo duha na karon na isa, hala ka diha. Kadelikado man. Bila ka bukay mong dalonggan? Duha. Pila ka bukay mong baba? Ingon ni Pastor tong Domingo, unsa may daghan na hitabo? Naminaw o mga saba? Mga mama, ligyanay ka ng mga mama tong Domingo. Bitaw, no? Kay ko ang dalunggan, paspas maminaw, ang baba, hinay mo saba, daghag kaalam. Nakugibutan nila, when you listen, you gain. Kung maminaw ka, makaginansya ka. Mo gani daghag tao na himong mauswagon sa kinabuhi kay tungod naminaw. Naminaw. So gani igsuon sa matag adlaw ako gingon diriya. Sa atong career bitaw adlaw-adlaw, nahimutang attentive ba? Di ba? Sa mga bata, samot na ka na bilong sa mga honor student na section, buhaton na nimo silag mga paragraph, mindful kayo sa mga grammar. Pantayan dyan. Capitalization, ano. Ang uban na sabto na nato kay sa ila, basta makapurma lag sentence, okay na. Di ba no? Dito, uban dito. Mag-solve sa math. Humana ta na solve, check na po, uy, ang mga sign, ang symbols, ana. Nahimong attentive kay, kasi mamali, sayang. Nabay ubang teacher nga, bisag tama ang answer, nakanala to'y kulang, symbol. Mali. Mali. Ingon diriya sa akong gibasa sa book na I forgot. Wala na ako na-note. The intensity we pour out to our career, investments, next slide please, or personal goal, kulangan o goal, sorry, must be the same or more in pursuing God's wisdom. Kung unsa daw ta kabagtik, mo trabaho para sa tong career, sa tong personal goal, dapat ingana po daw ta kabagtik. No? Ingana po ta dapat kadasig to pursue God's wisdom. Kung unsa ta ka dasig mag-study, ay, estudyante lagi usahay ko mga masulirap lagi mata estudyante uban masadi no. Mali. Kanang mapansin ako na kanang tag-exam ko namo tag summative test. Ma'am, pwede mag-review. Sige, review. Ay, mali. Sa pagpasa kay sa pulong sa Ginoo no, tong pagbasa diya bangawa niya nasabtan, giusab kaya niyag basa? Kani akong Bible gipalit manggod kay kunyo manggod ni ba kanang pangbatanon karon ba? Magbasa kog verse diri ha. Sa maning Ezekiel. May ta kog panultihon. Ako'y basahon diri. Psalms 102 verse 24. Kunyo kayo siya nga Bible. Sabi ko nga, O Diyos, forever kang nabubuhay. Huwag mo muna akong kunin, bata pa ako. Lahat yan mawawala pero nandyan ka pa rin. Maluluma lahat yan kagaya ng damit. Parang damit, papalitan mo sila tapos mawawala na. Pusa daghan siya kunyo-kunyo din na English, sinisave niya ako sa mga kamatayan. Wagas na pag-ibig at awa binibigay niya. Pinupuno niya ang buhay ko ng magagandang things. Kaya kasing lakas ko yung mga bata pa, kasing lakas ng eagle. Bible ni. Na curious ko ani, kay gi-post ni siya ni si Vern. Ana siya na mga bata daw karon lisod pa sabton og King James Version, NIV, EC Standard Version, naaday bag-ong gikuan, gitranslate ko siya sa PBS, sa United Bible Society. Gikandi na mo sa kuan kanang mga old version sa King James Version, maumao good, pero kanang kuan kayo sa basahon ba kanang weird. Purihin niyo si Lord kayong lahat na army niya. Mga nagsiserve sa Kanya at ginagawa ang gusto niya.
Purihin niyo si Lord lahat ng create niya. Sa lahat ng lugar na pag naghaharian niya, buong puso kong pupurihin si Lord. Malipay ang batanon ani. Kay ilahanin ko ang lingwahe. Pero kita nga magbasa, usahay kayo, Lord. Ka-weird, ani basahon na. Sorry, Lord. Ano ba? Pari, ani, pabasahon ni mo si mga senior, malibog ang senior, ani. So, kung pagbasa ni ani, wala siya kasabot, usbon kayo nagbasa, ay, kalisod, ani, next verse, or next book. Kisay nakatry, ana. Lord, magsugod ko karong adlaw, mamalandong ko sa imong mensahe, giyahi ko, Lord, tagay ko kaalam. Pagbasa nimo, unsa man ni? Lord, mauna gyud ni Lord. Ay, lisod man gihapon ni, oy. Kanang ambak-ambak ba? Pero unsa gingon sa atong point 1, be attentive. Kay usahay, maglisod tagsabot, kay maoy ipatarong sa Ginoo sa tong kinabuhi. In short, nahimo na tang defensive usahay tong kagalingon ba? Ay, lisura ani sabton, oy. Pero dali ra gud to. Kigsuon. Kung unsa ta kaisog mo purso sa tong career, usmo nako personal goal, dapat ingana bagyud ta kaisog na karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hindi na natuhulaton mabut mo tag ano oy, magnitude 8. No, kay pramodasig ta. Unsa to ingon Pastor Regina ni Pastor Gubal? Hulaton pa ba ninyo ang another nga linog kay para manimba pa mo? O di lang gyapon mo manimba ugma. Ang taon kaluoy pas mga taong panugdungog nang sa Facebook. No? Kanigsuon, be wise because it will deliver you from way of evil. In verse 11 and 12 sa Proverbs 2. Kung may, okay. Yan ang kinahanglanon ta magmahimong maalamon, mahimo tang being attentive. Kung may panabot ka o kahibalo nga mo desisyon og insakto, makasalbar kini kanimo. Kamu daw basa, verse 11 lang. Basta maglisod mo basa. Joke lang. Sige basa, verse 11, 1, 2, 3, go. Okay. Unsa daw? Kanusa ka makasalbar sa imong kagalingon kung kahibalo ka mo desisyon og insakto. Naglisod ng mga alpha generation ron. Unsa ron? Okay? Verse 12, og maglikay sa daotang binuhatan og sa mga tawong daotan og sinultihan. Lisod mahimong bright, no? Kay pati imong inistoryahan, pati imong nilihukan, dapat sakto. Kay kung dili nimo masalbar imong kaugalingon. Mo agree ba mo ani nga verse? Dili mo agree? Hala. Proverbs 2. This is Proverbs 2 verses 11 to 12. Kana ko nga Lord, lisod gyud mahimong bright diha sa imuhang presensya, Lord. Sa kalibutan dali ra oy. Di ba tihara na imong teacher, di ba dako ka graduan na. Uy, di basta-basta bata. Taas og intelligence. Pero si Lord di ba tiha? Di ba? Maka-realize ka ba nga makaingon kay ay oy. Nabugo man day. Kana God, so lahi ra go justify imong kagalingon sa pulong sa Ginoo. Later maka-realize nga ay layo ra day ko Lord. Out of context akong life. Nasundan man nato igsoon. Be attentive, mamhinaw ta. No? Pagbaton og eksakto, ano sa ni? Panabot o kay balo nga mo og insakto kay kini makasalbar nimo. Bitaw no. Kaysa sa kinabuhi bitaw nato magpasagad at desisyon, makadaot jud ra ba? Makadaot jud oy. Mo gani sa mga batan-on, eskwela gani, eskwela lang sa. No. Hi, mga batan-on. No, eskwela gani, eskwela sa. Kabalo mo ana nga bawal sa gyud mag-uyab-uyab. Wal mag-eskwela.
Pero kung di jud mo maminaw, pagbaton og saktong panabot. Og kahibalo. Kay para masalbar nimo, imong kagalingon. Kay lisod ra ba kalabanon alpha generation ron? Mas bright sila. Kay robot baya ilang palaban? Mga artificial intelligence ang mga attorney ani. Pero mga igsoon, mga kabataan, kung gusto man ta mahimong bright jud, no? Expose yourselves to the Word of God. Expose yourselves. Ayaw dyan yung una-una nga kabuhan, magbasa sa Bible. Oy. Kung gusto mo malingaw, pwede ninyo gamiton niya. Hiram mo na kong Bible. Pwede na po, mapalit mo ito sa MCBS at bang sa STI, baha sa may, saan address sa eskwela ni Lian? Bahada ba na diha? Akasya. O dagan ito, tagwan na ni, 325. Malingaw mo ni mga generation, mga alpha generation, pwede na mong palitan ni. Sinamantala naman ito ng ilang Babylonians. Ano? Kaisa ra jud ko nagbasa ani para sa kong devotional. Dali iligtas ninyo ang inyong sarili. Tumakas na kayo gaya ng isang maulap na donkey sa desert. Ano? Kasama ang mga priest at mga officials nito. Ano mo? Social. Kaduha, nganong gidala nako ni? Second point is value wisdom by being vigilant. Vigilant na ba ta? Kaya nga no, daghan bayag translation sa Bible karon nga dili maong context. Tama? Daghan. Daghan kay baligyag Bible ron. Mao gani gipalit na ako ni. Kaya ako yung gi-compare. Gitandi ba kompleto ba ang mga verse? Ano ba? Mao ba ang context? Noon, makaingon ko nga, mauman siya. Pero mao lagi, ang pag-interpret na po ani sa nagbasa, dito na po nagdaog. Mo gani magpalaban, gyud ta dito sa pinaka-original ba. Balik yun. Be vigilant because in Proverbs 2:4, if you look for it, value wisdom, if you look for it as for silver and search for it as a hidden treasure. Ang kaalam na igsoon, pangitaon nato ni. Mahimutang mabinantayon sa pagpangita og kaalam. Kaya ang kaalam magikan diha sa Ginoo sama sa pilak man ni silver no. Pilak og unsa man ni? Og tinagong bahandi. Kuyawa gid ani ilalom kay Bisaya no. Nga daw sama nga nagapangita kag pilak og tinagong bahandi. Kapansin mo sa balita karon di ba daghan na tabunan sa tunnel sa unsa nga area gani dito? Pantukan. Ngano na sila silalom? Ngitag bulawan. No? Ingana ka-risky mangitag bulawan. Mangitag pilak. So therefore, sa pagpangita usab og kaalam diha kang Kristo, ingana pod ka risky. Kay ngano man, pwede niya patyon ang imuhang kagalingon. Nasabtan ba na ninyo? Hinahinayon niya kuha ang imuhang pagkaikaw, pulihan niya sa iyang tinutuyo diya sa imong kinabuhi. Mauna, kung mahimo jud kang pa-bright diya kay Lord, andama dan imong dakong sako nga sudlanan sa imong pride. Kay di na makayag isa kasilupin pang 1 kilong bugas. Sinako niya tong pride. Asang dapit na ay pride. Pagpulong sa Ginoo ang encounter na ay pride. Gani igsuon sa matag adlaw ang giingon kun himuon mo kini balik-balikon yun akong verse 5 kun himuon mo kini masayran mo kun unsa ang pagtahod sa Ginoo ug masabtan mo ang mahitungod kaniya. Sad to say, I don't know kung ma-feel pa ninyo ni hangtod karon nga naay panahon na gusto ninyo ang Ginoo ang musabot ninyo. Mga batanon, nabay panahon na gina-argue ninyong Ginoo, Lord, sabta ko please. Lord, karon ra gyud Lord, sabta ko. Ako kay mahadlok ko mangutana. Kay basig padamguhon ko sa Ginoo ba na kulang ang cross?
Basig anaon gani ko may gani kang Ginoo di mamuyboy no. Ningon ka, unsa man? Kana gani wag magran ka Lord, please sabta ko Lord. Karon ra gyud. What if mayon si Lord, nak 2,000 years ago gisabot na ta ang daan. Giduphan ta pa kana. Gipakamatyan na karon. Samtun gihapon ta ka. San ba ako nagkulang? Oh. Igsoon. Kinsay wala na hadlok diri panamguhon sa Ginoo. Kinsay excited diri magdamgo kada gabi eh. Ako okay raman ko magdamgo pero kanang ano ba kana feel ako tinawhanong pagbati ha. Malipay ko padamgon ka about family, about career, kanang nagbakas na abot ako sa laing nasod, ano ba? Kasi akong damgo, kabalo ko mo drive og motor, bisag patungason pa sa bungtod kaayo, grabe ba, how'd kay ko? Pero kana ganing padamguhon, gani ko nga pagmata na ko, na assignment. Hadlok kayo ko ana ay. Kay nga no, mukha na ako nga Lord, basta sa pagbuhat na kong assignment, dili mao akong proseso ba? Kana ganing, maback to you guys, na maulawan ang Ginoo gani. Ana dyan ko Lord. Kani nga punto, good Lord, no, nga devotional this week, Lord, be vigilant. Feel na ko, kinahanglanon na ko, yun ni. Feel na ko, Lord, kinahanglanon na ko, ni kay nga no, tong Friday, perti ng linog, di ba? Daghan ng nangakuyapan, pero unsay madungog nako sa mga estudyante, yawa ra gyud gihapon. Pipila ra gyud ang nakasampit Ginoo, tabangi mi pipila ra gyud. Kasagaran akong nadungog syagit, na uban singgit tadagma ng yawa. Kana good. Nagtabang kong estudyante dito nga, katulo na seizure, hangtod, nawala na gid ang pulso, nakahilak na lang kong CPR dito, kada CPR, kada pump ako sa dugan, kada nagsabay akong luha kay, wala na gyud, asin, wala na pulso diri. Diri na lang. Napirti pa tong hinaya na. Pirti na akong hilak. Gitanaw ko sa akong estudyante, sa mga maestra, layo, na, ilang huna-huna daw, namatay ang estudyante, kay nihilak na daw ko. Wala pa to na matay, grabe po mo eh. Pero nasa kong sulod patif, mamatay ni. Ano ba? Kanan kag, nangita kong estudyante, kay duha ka section ako nabantayan. Kay nag-report na bugoy, Ma'am! Na ako gialsa estudyante, Ma'am, naparok ang ulo sa pader, Ma'am. Gialsa na lang na ako kay basig matamakan. Kinsa man to? Wala ako kabalo, Ma'am. Gikan sila 3rd floor. Pangita na ako sa quarry. Pag tinun ako sa quarry, pangitaan punta na ako ito. Una kay namin, nahapla sa kutubangan na naganaan na naman. Puntay. Ang amiga nga nasapnay, mura godog ang nakuyapan kay si Bianca, ang nagda-assist si Dennis. Sa way pagduha-duha, igialsa na. Mura lagi kung nag-alsa ka ng sako, bugas. Dagan ko dito sa ubos. Asa ang medic dire? Pero unsa ako nadungog, wal naglakaw ko. Nay nangadagma, taud-taud ba kanang creepy kayo ay kanang taud-taud nay natumba ko yapan, unsa ako madungog? Yawa man ni uy, pisti man ni uy. Kaana ko nga Lord, kay ngilingig na jud sa kalibutan jud Lord oy. Sa panahon nga manampit unta Ginoo, erase si Lord. Erase si Lord. So muna ka natong tanan karon. Kung tinuod jud ta no, wala man ko nag-judge jud ba sa tanan. Hinangyo ra jud ni kanang kinasingkasin ning hangyo ba. Kung tinuod jud ni nga gi-value gyud nato ang kaalam, ang pulong sa Ginoo, di nato ni kadalo isulti sa tong mga kaigsuonan. Sa mga estudyante bitaw nako no. As much as possible di man ko mubungat og verse pero as much as possible gyud. Giyahan gyud sila padulong gyud sa attention, sa mind nga naa gyud Ginoo.
Kung nagkalisod sa kinabuhi, ayaw kalimot na Ginoo. Mabitaw na, first assignment nako, prayer gyud. Di ba? O, santi mo dyan ako ning duha diri. Oh. Second quarter to fourth quarter, why notebook kay? Ampo, nga nga, walay kopya. Pagtuon. Kay nga no, kung ang kabataan bitaw nato karon, dili nato ni giyahan. Bright ni sila tanawon academically, pero unta di ni sila mga bugo spiritually. Makabilib lang, kabalo ko nag-scroll mag-Facebook. Naay mga eskwelahan, naay mga bata elementary, to nagtapok nga nag-grocery. Nangita gyud ko sa dako daw. Pagtuyok-tuyok na ko kung nabagyoy ni ampo. Wagyoy ni ampo estudyante. Tanan nakita na ko dito. Yaga naghilot. Yari pa yan na. Gusto ko muhilak that time jud ba? Gusto jud ko muhilak. Kay nakita na ko ba na ko nga aside sa dili mi ing anak ka prepared sa school kay gamay ra mig scouts. Nakita gyud nako kung unsa gyud ka dry ang spiritual life sa Dakodaw High School. Kay mismo ang mga teachers, wala ko kay nakita nga na nagtindog teachers ito tanan nagkraming, tanan ng halos nang hilak gyud. Hilak lang gyud Lord. Ngano man ni kusog kayo ang linog. Kusog kayo ang linog, ano sampit? Kusog kayo ang linog. Wala gid kay ngon Ginoo, tabangi mi, panalit di mi. Ang nabalik-balik, kusog kayo ang linog, kusog kayo ang linog. Unsay angay nato tan-awon diri igsuon. God's word are more precious than gold. And it tells who you are and lead to Jesus. Kung sa kanunay dagit bitay gison magpakabisi ra gyud ta sa tong kinabuhi. Ang mga bahandi ra ba nga atong nagain pipila ra ana ginalid ta paduol sa kay Kristo. Most of that always push us away from the presence of God. Example, cellphone. Abutan ako cellphone. Sige, tablet na lang ako. Pila sa inyo ha, diri, nga nag-aim og palit og cellphone, tablet, og laptop, kay naay kaambag magdevotional. Nga nahimong mas intimate karon. As of today. Kinsa sa inyo ha? Diba? Kung mag-survey ka ta karon diri, pila kaya sa ato diri karon ang naay Bible sa cellphone? Sige, let's raise our hands. Kinsay naay installed Bible sa cellphone? Okay. Kinsay wala? Wala installed. Sige, butangan na to rason. Wala space ang kwan. Memory card. Tinod lang, bisan unsa kadaghag application ang atong i-download for us to be guided sa atong daily nga readings kay busy na kayo anananagan. Kung di gyapon ta mahimong mabinantayon, may posibilidad that the gold, that the achievement nga atong ginagain sa kalibutan, makapabira nato palayo sa presensya sa Ginoo. But the word of God, ang Biblia ang pulong sa Ginoo, it will tells who you are. Musulti sa imuha ba? Sa kanunay, magsulti nga, nak, kani imong ay buhaton. Nak, mao ni status sa imong kasing-kasing karon. Nak, kani ka karon na kani. Mao ni imong buhaton, ano imong buhaton? Paduol. Kay bitaw, kung butang lang yun atong saligan, mahilayo gyud ta oy, mawili ta. Kinsa diri sa inyo ha nga, mag-open na unta tog cellphone kay tanaw ron ta tog mag-verse baron or magbasa na naman ni pop up kakatawanan na video. Kadaghan. Paguma sa isa scroll na pud ka. Hello, ka cute. Shared post. Cute. Kadaghan. Hala.
Hala, nindutaan ni, oy. Hala, unsa ni nga drama? Short video ba? Hala. Oy, naay-link sa baba, pindot sa link. Oy, kalindot. Anta na, Will, nalubat na lang cellphone. Wajud ka check sa iyang Bible, kay mag-verse unta to. Hala. Diba? Di man sa ingon nga, wa na taganahi, pero usahay po no, mawili po dito no. Wili to eh. Gani, igsuon, what shall we do? What shall we do? Value wisdom. By being attentive. Nakagambak isa. Ikaduha, be vigilant. Nakubalikan sana, ambakan ako. By being wise. Na-mention akong verses ngayon, wala ko nabunsan ang point. Be wise. Gusto na ko balikan tong quote ganiha. Wisdom is not having a high IQ. Intelligent quotient, no? Taas ang intelligent quotient. But true wisdom comes from practicing obedience. Pagtuman, gyud. Sa pagtuman. So, igsuon, kung naay panahon, ngawa ka ganahi sa imong nadungog, kung wa ka ganahi sa devotional nga imong natuki, kung naay panahon wa ka ganahi sa advice nga gihatag sa imuha, balikan nato ang verse. Wait, verse 12. Verse 11. Proverbs 2:11. Kung may panabot ka og kahibalo nga mo desisyon og insakto, makasalbar kini kanimo. With that, to end this, basahon nato ni nasa last slide, please. 1, 2, 3, go. Suon, wala ta gibuhat, wala ta gi-create, wala ta gibuhat, gituga sa Ginoo kay para lang sa education, para lang di ang abutang. No, we are being created to find true treasure. And that is wisdom coming from God. Maakwara gyud naton ang tanan kung unahon ang Ginoo. Matthew 6:33, favorite verse ni Kuya Arnold, kinsa naka-memorize ani? Matthew 63, 1, 2, 3, go. But seek first. Okay. But seek first the kingdom of God. Unsay sunod? And His righteousness. Dili lang po daging harian sa Dios, ang pagkamatarong pagyud. Dili na pwede ato tagsimbahan, okay na. Dili di ay ang pagkinabuhi para mahimong tarong. Maoy angay. Kay para ang tanang butang ikadugang. Pasabot na anadaan dungagan rajud. Wala sa yung ikahatag lang, ikadugang. Pasabot, never ka nahimong empty. Never nakulangan ang imong panudlanan. Dungagan lang. Kaya ba siguro aran nakitaan, invisible lang sa kapag kadali. Di ba? So, unsaon na ito pagkakita sa tinuod na treasure? Open and read your Bible every day. Igsuon, manindog ta. Manindog ta. Honestly speaking, pangutan-aw da imong kaugalingon karon. Naa ba kay natun-an sa nahitabong linog? Naa ba kay natun-an? Naa ba kay na-realize? Naa ba kay nakita? If wala, I want to share with you what I learned. Ang akong natun-an, karon nga naglinog, ang Ginoo gyud buhi. Unsa akong nakita, ang Ginoo dili buta.
Nakakita siya sa tua, giduphan ta niya, og praise the Lord kay walay taga Dream Church Davao, and even our extended family na bilong sa casualty. Og labaw sa tanang isuon, naa ka diri karon kay wala ka gipasagdan sa Ginoo. Ayaw baya kawanga ang matag adlaw sa imong kinabuhi nga daygon ang Ginoo og i-acknowledge na Lord, if it is my last day, let it be, it is my day with you. Ako nga ang mga music team. Kantahon na itong kanta itong way higayon. Way higayon ba na? Way panahon? Way higayon. Way higayon. Kasi tinuod lang, do ka experience na tanaglinog, nangalipong tang tanan. Gusto ra jud ni Lord uyugon siguro tong utok. Nak, wala na ko na focus sa imong utok guro karon. Nak, balik. Ayaw kalimot nga luyo sa nahitabo wa ka nagarasan karon. Luyo sa nahitabo walay nakulang nga membro sa pamilya nimo karon. Abot ang Ginoo nagpaabot kanato igsuon. Unsa mang kalamidad ang moabot. Mo declare man na sila na big one. But always remember, the one whom we serve is the real big one. Who calmed the sea, nga nagtunga sa dagat, nag-ayo sa mga bakol, tanan, nga nagkaguliyang nga nahitabo nga itong nabasahan sa Biblia, is the same God whom we serve today. Dili ba siya ang ngayon i-acknowledge sa atong kinabuhi? No, let's declare that, Lord, October karon, Lord, padulungay December. No? Daghag mga plano ang mga tao. But Lord, if your plan today is for us to seek wisdom, then open our eyes, open our mind, and open our hearts. Hallelujah.